beloved, Boss Mike, Cervera. Naku, mga kababayan ko. Eto na. Mga kababayan ko. Yan. Yan, mga kababayan. Lakyan natin. Si Sara Duterte ay namataan na naman, mga kababayan, na mayroon na namang mga benda-benda. Nakita niyo yung kamay? Lagi na lang ho, may ganyan. Bakit? Kasi may mga nagsasabi na si Sara Duterte daw ay lagi niyang sinasaktan ang kanyang sarili. Diba? Priscilla Cabobos. Sinasaktan daw niya Paul Magalong yung kanyang sarili. Galis yan, tinakpan lang, hindi nga. Oo, parang ginanon, Parang ginanon, Diba, Jade Aguirre, Ramlat, Ginanon daw Oo, Rain. Ngayon, mga kababayan, Ailina Lubino. Nakaw! Ayan. Naispatan ho ito, mga kababayan, nung nakaraan dahil dumalo siya sa hearing ng kanyang kuya. Uy, Sara, bakit ka dumadalo sa hearing ng iba? Yung hearing mo nandoon sa Senado. Bakit hindi mo madaluhan? Nakuha nyo? Erlinda Alsola. Si Sara Duterte nakakadalo sa hearing ng kanyang kapatid. Kenji Takida. Sa lahat ng mga bagong dating Jeffrey Soriano, huwag niyong kalimutang mag-like, nerd. Armando De Peo. Di ba? Samantala, yung hearing, yung impeachment trial niya, yung kaso niya, hindi niya madaluhan, mga kababayan. Nakuha nyo kung gaano ka siraulo talaga. Biruin nyo yung hearing niya, hindi niya madaluhan. Pero mga kababayan, yung hearing ng kapatid niya, abay kasama. Eto na nga, mga kababayan ko. Ewan ko, nangyayari sa kanila. Talagang wala na Tingnan nyo. Ayan mga kababayan, mamaya talakayin natin yan. Pasok! Si Inday Sara ba yun? Nasa korte? Kaso, hindi niya kaso. Sinamahan pala ang kapatid na si Pulong sa hearing ng kaso nitong grade threat. Ayan mga kababayan. Sinamahan daw niya yung kapatid niya sa korte sa kasong grade threats. Mga kababayan. Ito'y pagbabanta rin sa buhay. Ngayon, pareha sila ngayon, mga kababayan ko, ang tanong nga ng marami, bakit sa kaso ng kapatid mo, ikaw ay dumadalo? Pero, diyan po sa kaso na ikaw ay binibista, hinihiring, ikaw ay nasasakdal sa mga kaso ng pagnanakaw. Kaya ka ini-impeach, ngayon, mga kababayan, ang nangyayari, buti pa raw, diyan, dumalo, samantalang nga doon, hindi. Malapit na nga matapos. Hindi pa rin nagpapakita sa Senado. Kita nyo, Tessa Largado, tuloy. Sa kaso ng iba, present siya. Sa kaso niya, no-show siya. Yun na nga yung sinasabi. Sa kaso daw ho ng iba, present siya. Sa kaso ng niya, ayaw, pumunta. Patunay lang na wala siyang respeto sa proseso at wala siyang sense ng responsibilidad at pananagutan. Wala talaga, mga kababayan, binabaliwala niya. Wala siya dyan, baliwala kayo. Sabi ko nga, mga kababayan, yung mga may abogado naman daw. Para nga mapadali, di ba? At para mas maganda ang laban, makipag-bloodbath siya. Total naman, yun naman yung pangako niya. Bloodbath daw ang gusto niya. Pero bakit niya yun hindi makita? Ultimo pepe niya. Di ba?
Walang makita ay anino pala, anino. Ano ba yung Pepe? Yung Pepe, yung ano, yung bodyguard. Si Pepe, oh, di ba mga kababayan? Grabe, no? Oh, tuloy. No show. Pasing kita ng laptop Oh, ampasin mo na. na. Siyempre, defense team kita. Ayusin mo. Nakita nyo mga kababayan, ano? Grabe si Sarah talaga, no? O, ayan, dyan din ho nakita ito, eh. O, ayan, o, tingnan nyo. Yan, o, dyan nakita yan, no? Oo, ito, Boss Mike. O, yan. O, hindi, dito. Yan. O. Mga kababayan, ayan, o. O, dyan sa pagpunta niya, nabisto tuloy. Grabe, no? Oh, may Bisaya pa yan, Boss Mike. Yun na nga. Oh, so ngayon, mga kababayan, mukhang sobrang stress na ho kasi nga matapos kay Pangulong Bongbong Marcos, matapos kay na humiling ng closed door meeting dito naman kay Leni Robredo ngayon na para bang nagpapapansin. Nagpapapansin siya ngayon kay Leni Robredo na tila ba meron daw PR na tumutulay. Baka kasama nga yung mga vlogger na mahilig sa PR. Eto mga kababayan, nako. Baka magulat po kayo dito ho. Nako po, sa mga sa idol natin. Delikado mga kababayan. Eto na, pasok! Tinablan siya. Vico Soto kumita ng 6 na bilyon, sabi sa caption, no? Vico Soto kumita ng 6 na bilyong piso. Nako. Di ba mga kababayan, kilala naman natin si Vico Soto na talagang mahusay. Mahusay sa public service. At mga kababayan, kung pwede lang nga tumakbong presidente yan, baka yan ang sinuportahan natin. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, mukhang meron na hong dumadali kay Vico Soto. Mukhang may tumatarabaho na ho. Mukhang may tumaratrabaho kay Vico Soto para siraan siya. Pakinggan ho natin tong matanda na ito. Pakinggan nyo. No? Tinablan siya. Kung paano kikita si Vico Soto ng 6 na bilyon. No? Pero wala talagang mangyayari. Sapagkat ang problema talaga natin ay nasa taas galit. No? Ika nga, the justice system never existed. No? Ako na lang sa dami kong binurgan sa buong buhay ko, anong waran o pares na tanggap ko. Kaya masaya ako kasi siguro, no? Tinablan sila. Nako. Pero sa totoo lang, no? Kung ganito ang bansa natin, hindi ko alam kung saan kaya patungo. Kami hindi bale kasi negosyante kami, marunong kami. Marunong. Parang incheck no, mga kababayan, Parang incheck, parang mga kababayan may sinasabi siya patungkol kay Vico Soto. Medyo mahirap unawain yung mga sinasabi niya, no? Pero mukhang incheck no? Incheck, sabi ni Aileen Labino, Diskaya gumaganti, hala ka. Sabi rito, ni Sol de la Cruz, matandang sinungaling, Juliet Gucci, sinong matanda yan? Hala ka? Ewan ko dito, pakinggan natin. Nagulat nga ako kami umiwas, marunong kami gumastos at korupto ng bansa. Kakalito mo pera. Tama ka. Pero ang kawawa talaga sa Pilipinas, no, ay yung mga nasa baba. Nako. Ako mismo, hindi ako pagpapaligoy-ligoy. Wala talaga kayo pag-asa. Sinisiraan niya yung natin bansa natin sinisiraan niya. Kaya dapat sana tawanan na lang ninyo ang iyong problema. So ngayon, okay, today I come forward to educate and share my bad experience as a Filipino Chinese businessman. Chinese pala
Oo, Chekwa. Chekwa, mga kababayan, hindi na nakakapagtaka. Hindi na nakakapagtaka to. Whose culture become the linchpin of corruption in the Philippine government system. Sa totoo lang, sa 45 years ko sa construction industry, sa 50 years ko sa business, Contractor ito, construction na construction business, mga kababayan. Oo, contractor ito. alam talaga namin at nangyari ko sa amin. Pag Chinese ka, doble talaga ang lagay. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy yan. Nako, sa totoo lang, yung kay Vico Soto doon sa Pasig, no? Binanakan niya ako. Nang nakapag-produce kami ng mga dokumento, warrant of arrest naman ng ang pinahal sa akin. Pero sa 45 years ko sa being contractor, wala pa akong narinig na kaso pinahal sa isang construction na walang building permit. Pero ako, kinunan ako na warrant of arrest dahil wala ka akong building permit. Eto yun. Kinikwento niya dahil daw sa building permit, parang may problema nga kay Vico. May problema siya kay Vico. I mean, walang problema kay Vico. Diba? Meron siyang problema kay Vico. O, tuloy. Samantala sa totoo lang, may building permit ako. Ayan nga, nakita ko na Arnold, Nirevoke nila. Nang nirevoke nila, sinabihan nila ako, mag-apply ng panibago ulit, magulo daw. Nang nag-apply pa ng panibago, ni-reject nila, wala pang 2 linggo, may warrant of arrest ako. Agoy, ayan na mga kababayan. Oo, parang pinagpasa daw siya uli ng building permit. Yung pala yung issue niya. May issue siya kay Vico, parang pinersonal, ganon. Yun ang parang sinasabi niya, Addictus Rex. Parang pinipersonal daw, ni Vico Soto, itong si Chekwa. Na para bang, ginawan ng issue, yung una daw niyang, sabi niya yun yung unang permit niya daw meron. Kaya lang, ibinalik kasi mali daw, parang may problema. Tapos, nung gumawa siya ng bago, ang nangyari, Rosie B, replay po ito replay, Rosie B, Pasita, nangyari, ibinalik, Tapos after daw, 2 weeks, ayun, hinuli. At tandaan ninyo, si Vico Soto ay na siya na maging future president ninyo. Eto na ang totoo. Eto na ang totoo. Eto daw si Vico Soto ay magiging future president ninyo. Sabi nitong Chekwa, anong pakialam mo? Diba? Anong pakialam mo kung magiging future president namin yan? Bakit? Ano ngayon kung maging presidente namin? Wala na, Walang pangalaman tayo. Hindi, hayaan natin, pero halos gano'n ang patungo kasi tandaan mo Hindi, tandaan ninyo. Napakamura ng bilihan ng boto sa Pilipinas. Kita nyo, napakamura daw ng bilihan ng boto sa Pilipinas. Bakit hindi nabili ni Diskaya? Tama? Bakit hindi nabili ni Diskaya kung mura pala ang bilihan ng boto? Diba? Diba, no? Magnakaw ka lang, basta laki-lakihan mo lang ninakaw mo, sigurado. Pag nanalo ka sa eleksyon, sigurado mabawi mo lahat yan. Mamaya, ipakita ko sa inyo ang Pasig City Hall. Dinala ko dokumento na pakakapal. Kung paano kikita si Vico Soto ng 6 na bilyon. Grabe. Kung nagsinungaling man ako, Hindi naman pala nagnanakaw pa Parang sinasabi niya, hindi pa nangyayari Hinuhusgan niya na Mali ka naman doon, tatang. Hindi pa nangyayari, hinuhusgan mo na. Ewan ko sa'yo. yung ibang media dito, alam ko, nandun kayo nagtawag ako ng,
press conference kami doon sa Pasig, di ba? Hinamon ko si Vico Soto, di ba? Pumunta siya sa harapan ko. Magdala siya ng isang daang engineer. At nangako ako na hindi ako magsasama ng engineer, ako na mag-isa. Dahil titirahin ko talaga yung City Hall ng Pasig. Grabe no. Titirahin niya daw yung City Hall ng Pasig. Mayabang din, mga kababayan, mayabang din. Oo, mayabang din tong Chekwa na to. Ay, nako mga kababayan, ewan ko ba, parang nararamdaman na natin yung paparating na ano, election 2028, masyadong maaga. Ang iingay nila. Masyado pang maaga, Christian Isguera. At saka doon sa mga bataan mo, doon sa matanda, sino ba yung bad? Masama. Bad di ba? Masama. Baka, kayo ay mapaso. Masyado kayong maaga. Ang aga-aga nyo magkakahol. Katulad nito, tinitira si Vico Soto. Nako po, mga kababayan, ewan ko na lang kung ano mangyayari dyan. Kayo, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Naniniwala ba kayo na kayang gawin ni Vico Soto yan? Hindi nga yun na di ba? Hindi nga nagpapalit ng lumang cellphone. Sobrang kuripot nun. Di ba? Di ba mga kababayan? Ewan ko. Anyways, mga kababayan, alam nyo na, siningit ko lang. Tinapos ko lang talaga. Kita-kita tayo mamaya ulit, ha? Ganito lang dapat konti-konti. Abangan nyo, may pasabog tayo. Our beloved Boss Mike Cervera.